Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Saan yung pampindot? Ay, try mo lang. Try mo lang. Yun, naroon kay ate. Hello, mic test. James, yung ano. Ate. Sira ba? Ha? Ay, lyrics. Hello, mic test. Hello. Hello, mic test. Hello. Yun, patay. Okay? Oh. Kaya namatay. Mamatay ko pag ano, hindi nagagamit ng ibang Ayun na. Hello. Gandang umaga sa lahat. Good morning, mga bata. God is good. Amen. Maraming babantayan si Pastor Mar mamaya. Tunay ang Diyos na mabuti. Amen. God is good. Walang ulan at pahinga sa pag-aaral. Bukas papasok na naman kayo. Amen. Mag-aaral ng mabuti para natutuwa si Mama at si Papa. Tayo manalangin, Lord. Maraming salamat sa napakagandang umaga na ito na binigay mo sa amin. Na kung saan ikaw ay aming sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Hayaan mo, Diyos, na ikaw ay malaya na kumilos sa lugar na ito. Dahil ikaw ang Diyos na nagbibigay ng buhay. Ikaw, Panginoon, ang Panginoong namatay sa krus ng Kalbaryo upang kami patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Kaya nabutin mo lahat ng naaabot ng mensaheng ito doon sa lugar ng Taiwan, sa lugar ng South Korea, sa lugar ng Amerika. Kumakalat ang iyong salita, Panginoon. Dahil ang iyong salita ay may kapangyarihan. Ito'y dumadayo sa malalayong lugar sa pamamagitan ng teknolohiya. Kaya, Panginoon, salamat sa langis ng kapangyarihan. We welcome you, Holy Spirit. Ikaw ang aming guro. Ikaw magpapaliwanag sa amin sa iyong butihin at makapangyarihang salita. Kaya sa lahat ng naaabot ng tinig na ito, Panginoon, padaluin mo ang signs, wonders, and miracles. Padaluin mo, Panginoon, ang kagalingan sa mga may sakit. Lahat ng mga may problema, Lord, bigyan mo sila ng kalayaan. Bigyan mo sila ng lunas sa mga suliranin na yan. Ang mga walang trabaho, bigyan mo ng trabaho. At ang lahat ng mga mayayaman, abutin mo rin sila, Panginoon, upang sa kanilang kayamanan, ito'y magamit mo, Panginoon. Ipuin mo ka ng mga puso upang pakainin ang mga walang pagkain. Ganon din ang aming pamahalaan, Panginoon. Mawala ang graft and corruption at ang lahat ng kayamanan ng aming bansa. Ito'y may kalat mula sa pinakamataas at sa pinakamababang mga taong nabubuhay sa bansang ito. Pagpalain mo ang aming presidente at ang lahat ng mga namamahala ng aming bansa. Pagpalain mo mga Armed Forces of the Philippines. Pagpalain mo ang lahat ng mga kasundaluhan ng aming bansa. Ang bansang Pilipinas ay balot na yung banal na dugo. Maraming salamat ng lugar ng mga bansa na kasama ng
demokrasya, Panginoon, tulad ng Amerika, ay patuloy mong iniingatan. Bless America, bless Europa, bless all the nations of the world, at pigilin mo ang karahasan ng giyera. Kontrolin mo ang puso't isip ng lahat ng mga presidente na sila'y magkaroon ng tunay na pagkakilala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Hallelujah! Mga bata, palakpak ng malakas. Ang mensahe ito ay hindi lamang sa ating nandito. Ito ay mensahe din sa lahat ng mga naaabot. Amen? Dahil hindi lamang tayo ang nanonood ng mensahe o nakikinig. Marami ding mga nakikinig ng mensahe na naaabot ng salita ng Panginoon. Ang salita na pinipreach dito ay salita ng Panginoon. Amen? At ito ay nagbibigay ng kaligtasan sa lahat ng nakikinig. May mga nakikinig tayo sa iba't ibang mga bansa. May mga nakikinig tayo na sila'y natutuwa sa mensahe at nagbibigay sila ng mensahe at ang sabi nila, sila ay willing na sumuporta sa ating gawain pagdating sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Kaya, God is good. Dito po sa ating pag-aaralan, ito po ay minor pero major. Minor topics pero major topics. Sabi niya, before the law was given. Basahin natin. Before the law was given. O mga bata, kayo yung aking mga estudyante at ako po ang inyong professor, ako ang inyong teacher. Lahat ng mga bata na hindi nakikinig kay teacher, bibigyan ko ng mababang grade. Pero lahat ng mga nakikinig, bibigyan ko ng matatas ng grade at mayroon tayong libreng merenda, mayroon tayong libreng tanghalian. Walang bata, walang nanay na aalis na hindi kakain sa ating simbahan. Amen? Before the law was given, sa mga pastors, sa mga churches, maraming churches na under the law. Pero tayo ay under grace, under the Lordship of our Lord Jesus Christ. Amen? Ang law ay binigay kay Moses at grace ay binigay ni Jesus. Tandaan po natin yan. Ang law ay works at ang grace ay by faith, by living in the Spirit. Amen? Walking by faith. Wala na tayo sa kautusan dahil ang kautusan ng Ten Commandments ay binigay ng Panginoon. Tinapos na ng Panginoon. Siya ay sumunod ng kautusan. He fulfills the law, and that law, the Ten Commandments, ay nilagay ng Panginoon sa ating mga puso. But we are no longer under the law, but we are under Jesus. Once we are under the Lord Jesus Christ, which He fulfills the law, we have the victory. Mapaglabanan na natin ang lahat ng mga tukso ng sanlibutan dahil tayo ay hindi na alipin sa kautusan, tayo alipin na ng ating Panginoong Hesus. Ano po ang ibig sabihin na before the law was given? Tingnan po natin ang salita na yan. Sabi po niyan, sabi niya, for until the law, before the law was in the world, sabi niya, but sin is not imputed when there is no law. Ano po ang ibig sabihin niyan? Napakaganda pong talata niyan. Until the law, sin was in the world. Bago pa binigay kay Moses ang 10 Commandments, kasama na yung 613 Commandments, naroon na yung kasalanan. Pero, nung hindi pa ibinigay ang batas, ang mga tao ay naroon sa kasalanan, pero walang nagbabawal sa kanilang mga kasalanan. Ang kanilang isipan, mayroon silang kasalanan, pero walang nagsasabi, parusahan ka. Amen? Nakuha niyo po?
Nung naroon ang kasalanan at walang kautusan, sila'y nabubuhay, nagsisinungaling, sila'y nabubuhay, na wala silang consciousness of sin. Amen? Wala sa kanila yung bawal, o bawal kumain ng baboy, bawal kumain ng gulay, bawal kumain ng manok, bawal kumain ng litson, walang bawal. Kasi wala pa ang kautusan. Hallelujah. Tuloy natin. Sabi niya, life of Abraham. Sa Old Covenant, naroon yung buhay ng isang tao na naniwala sa Diyos nang wala siya, hindi siya sa ilalim ng 10 utos o 613 commandments. Sino po siya? Sabi niya, siya si Abraham. Kaya diyan, ang buhay ni Abraham bago ibinigay ang 10 commandments. The life of Abraham before the law was given. Tingnan po natin ang buhay ni Abraham nung hindi pa ibinigay ang 10 commandments kay Moses at wala pa si Moses during this time. Okay? Sabi po diyan, sa verse na yan, for what does the scripture says about Abraham believed God? Tingnan niyo po, si Abraham ay naniniwala na nampalataya lang sa Diyos. And it was accounted to him for righteousness. Tingnan niyo po, ang isang taong si Abraham, siya po ay naniwala sa Diyos at sa kanyang paniniwala sa Diyos, siya po ay naging matuwid sa Diyos. Amen? Naging matuwid siya sa Diyos. Na ibig sabihin, kung siya man ay nagsinungaling, pero hindi tinitingnan ng Diyos ang pagsisinungaling ni Abraham, tinawag pa rin siya ng righteous. Amen? Siya ay matuwid sa harapan ng Diyos. Okay? Tandaan niyo po yung mga salita na yan sa mga viewers natin. When you believe God, you will become righteous. And that righteousness is a gift. Regalo. That righteousness is your identity. That righteousness, hindi mo pinarabaho. You are not working for righteousness. You are not achieving that righteousness. That righteousness was a gift. Why? Because you believe God. When you believe God, when you believe Jesus, you will become righteous. Amen? Malinaw po. May nanonood sa atin sa South Korea. At sa kanyang panonood, maaaring maintindihan niya ito. Kasi siya ay nandoon pa sa pakikinig ng misa. Pero narinig niya ang mensaheng ito. Tingnan po natin ang pangalawa na yan. Tingnan niyo po, basa, mga bata, dito nakatingin. For the promise that he would be the heir of the world was not to Abraham or to receive through the law, but through the righteousness of faith. Amen? When we become righteous, because we believe God, Abraham believed God, mayroon siyang mamanahin sa Diyos. Amen? Maaaring kayo walang mamanahin sa probinsya. Minsan karamihan sa atin galing probinsya, may mga lupa tayo sa probinsya, pagdating sa Maynila, wala tayong mga lupa. Pero ang lupa natin sa probinsya ay minana lang natin sa ating mga ninuno. Ang mga ninuno natin, mga Kastila. Ang mga ninuno natin, sila Pedro, sina Lucia, mga pangalan natin ay mga salitang kapangalan ng mga Kastila. Ngayon, ang mga pangalan ng mga bata ngayon nasa Bible. Amen? Sinong pangalan na dito na nasa Bible? Si James. Sino si James? Si John. O Giancarlo. Pangalan mo na nasa Bible. Kaya yung mga pangalan na nasa Bible, pugi. Kaya Giancarlo, sabi mo, pugi ka. Walang pangalan sa Bible na pangit. O si Brother James. Amen? Si Brother James, talented. Dahil ang pangalan niya sa Bible. Amen? God is good. Okay. Tingnan niyo po, for the promise that he will be the heir of the world was not to Abraham or to receive through the law, but through the righteousness of faith. Kaya lahat ng mga tinuwid ng Diyos,
ginawang matuwid ng Diyos, mayroong mayroong mamanahin. O Giselle, Mama Giselle, may mamanahin ka sa mundong ito. Amen? Isay, mamamanahin kayo sa inyong buhay. Amen ba? Okay, tuloy natin. Okay, the next verse. For if those who are of the law are heirs, faith is made good, and the promise made of no effects. Sabi niya, kung ang mamanahin natin ay makukuha natin sa pagsunod natin sa kautusan, ang pananampalataya ay walang bisa. Amen? Faith is become good, and the promise made of no effects. Walang epekto ang mga mamanahin natin kapag tayo under the law. Sa lahat ng mga viewers, when you are under the 10 Commandments, wala kang mamanahin dahil ang mamanahin na yan, walang bisa. Walang bisa, sabi niya, faith is made good and the promise made of no effect. Walang epekto. Walang epekto kapag under ka ng law. Amen? The promises of God, the blessings of God, kapag sinusunod mo ito, kinukuha mo ito, dahil magaling ka, mabait ka, nasunod mo yung 10 Commandments, ay ito'y walang bisa. Tandaan niyo po yan. Sabi niya, basa, because the law brings about wrath. Ang 10 Commandments, kapag sinusunod mo, may sumpa. 10 utos na sunod mo. Diba, tumingin ka sa babaeng may pagnanasa. Ano pong mangyayari? Nalabag mo ang 10 utos at ang sabi niya, ito'y nagbibigay ng wrath. What is wrath? Kapag tinatabi ng Biblia ang wrath, ay puot ng Diyos. Amen? Anger of God. Kapag nasuway mo yung 10 utos. Kasi maigpit. Amen? Nagalit ka sa nanay mo. Isang linggo, pinatay mo na ang nanay mo dahil nagalit ka sa nanay mo. Kaya mga bata, huwag kayo magalit sa nanay niyo at sa tatay niyo. Sinusulat sa 10 Commandments, igalang, mahalin si nanay, mahalin si tatay, upang kayo pagpalain at magkaroon kayo ng mahabang buhay. O pastor, sabi mo, huwag na natin sundin yun. Hindi niya sinasabi, huwag sundin. Yan ay iniligay na ng Diyos sa puso natin kapag si Jesus ang pinanampalatayanan natin. Amen? Wala tayo sa ilalim ng kautusan, tayo na sa ilalim ng pananampalataya kay Jesus. Kapag tayo nanampalataya sa ilalim ng Panginoong Hesus, lahat na yan ay pagpalain na tayo ng Diyos. Hindi na natin kailangan sundin yung 10. Amen? Kapag ikaw ay lumabag, ikaw ay pinatawad na. Amen? Sabi niya, for where there is no law, there is no transgression. Kung tayo, si Abraham, nabubuhay siya sa pananampalataya, dahil wala pang law, wala siyang nilalabag. Amen? Amen ba? Wala siyang nilalabag kasi wala pa yung law, hindi pa binibigay. Okay, tuloy natin. I hope na maintindihan natin, mga viewers natin. Ano po ang sabi dyan? Therefore, it is of faith that it might be according to grace. Ito po ay pananampalataya at ito ay nakabase sa biyaya. Amen? Dahil sabi niya, so that the promise might be sure to all the seed. Ang lahat ng pangako ng Diyos ng mana para sa inyo, magiging sigurado. Amen? To make sure the promises ay makarating sa inyo, hindi niya ito dinadaan under the law, kundi dinadaan niya ito sa pamagitan ng biyaya at pananampalataya. Kapag ikaw nasa ilalim ng biyaya, ikaw under ng biyaya ng Diyos, nakikita ng Diyos ang iyong pananampalataya. Kaya hindi natin pwedeng paghiwalayin ang biyaya at pananampalataya.
Ang biyaya at pananampalataya ay isa lang. Amen? When you are under grace, God sees your faith. Naroon, gumagana ang pananampalataya. Pag gumagana ang pananampalataya ng mga tao na sa biyaya, naroon ang mga pagpapala, umuulan, bumabaha. Lahat ng buhay mo ay nabubuhay na lamang sa ilalim ng mga kabutihan ng Diyos. Lahat ng kabutihan ng Diyos sa pamilya mo, sa nanay mo, ang tatay mo nagkaroon ng magandang trabaho, ang nanay mo nagkaroon ng magandang trabaho, iniingatan kayo ng Diyos. Amen? Naroon ang pag-iingat ng Diyos. Gumagalaw ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi ka na mahirapan, wala nang kahirapan, wala nang sakit karamdaman. Kung mayroon ng sakit karamdaman, maranasan mo ang kagalingan, maranasan mo lahat ng mga pagpapala na ipinangako ng Diyos sa atin dahil tayo ay nasa ilalim ng biyaya at pananampalataya sa Panginoong Hesus. Okay? But also to those who are of the faith of Abraham, who is the father of us all. Bakit tinatawag si Abraham the father, ama ng pananampalataya? Dahil kay Jesus, ang lahat na nanampalataya kay Jesus, ama natin si Abraham. Abraham is the father of faith. Amen? Siya yung example, siya yung halimbawa. Amen? Maraming mga churches, hindi man natin kinokorek o hindi man natin sila pinagsasabihan dahil mayroon silang sariling mga salitang pangangaral sa kanilang simbahan. Kaya sabi nun, huwag mong pakialaman ang simbahan na may simbahan. O, maraming mga naroon sa simbahan, under the law sila. Hinalo nila yung grace at saka law. Hindi nila sinisiparate yung grace. Pero sa atin, God, grace is a revelation of Jesus. Amen? God revealed to us the grace. That's why yung church natin, kaya niyang ipaliwanag, dividing the word of truth. Dinidivide natin yung Old Testament from the New Testament. Kapag itinuturo natin ang Old Testament, kailangan ilalim natin sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. Amen? Ang kailangan nakadaan doon sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesus. It is finished. It is done. All the blessings will come to you. Amen? Dumarating sa tahanan mo. Hindi ka na maghihirap. Maranasan niyo ang kasaganaan. Kaya mga bata, maliliit pa lang kayo. Kayo nagbibinata dito. Kung kayo lalaki, nakikinig sa mensahe ng pinapangaral dito every Sunday, lalaki kayo ng lalaki na tatalino kayo. Kasi walang anak ng Diyos na hindi matalino. Amen? Walang anak ng Diyos na pangit. Lahat ng nilikha ng Diyos at anak ng Diyos magaganda, mayayaman. Amen? Masagana ang buhay. Amen? Hindi tayo nagsusuot ng damit na butas-butas kasi anak tayo ng Diyos. Amen ba? Agaton? Amen ba? Kinig ng kinig si Agaton. God is good. Tuloy natin. Kasi haba ito. This is the sum of the years of Abraham. Okay, tingnan niyo po, basa, mga bata. This is the sum of the years of Abraham's life, which he lived 175 years. Amen? Ibig sabihin, kapag tayo nabubuhay sa pananampalataya, mahaba ang buhay natin. Tingnan niyo po si Abraham, namatay walang sakit. Amen? Sa madaling salita, kapag ikaw ay nasa ilalim ng 10 commandments, naroon ang mga sakit karamdaman. Amen? Naroon ang mga problema. Dahil ang law ay nagbibigay ng condemnation. The law is the ministry of death. Kapag nandun kayo sa mga churches under the law, naroon sila namamatay ng cancer, namamatay ng heart attack, ang mga pastor nangangaral ng 10 commandments, sila yung mga namamatay ng maaga. Amen, sila mismo ay namamatay. Hindi sila nagkaroon ng mahabang buhay because the law is the ministry of death.
Amen? Hallelujah. Okay, tuloy natin. 175 years si Abraham. Si Moses, 120 years. Ano sabi diyan? Abraham breathed his last and died in a good old age, an old man full of years, and was gathered to his people. Namatay siya ng malakas. Amen? Hindi siya namatay na nanghihina. Namatay siya na mahaba ang kanyang buhay. Okay, nandito na tayo sa pangalawa. Ang buhay na sa ilalim ng kautusan. The life which is under the law. Ito po yung buhay na naroon na si Moses. Si Moses ay binigyan ng tablet. Isang tablet ng cellphone. Isang may cellphone lang, tablet ang tawag natin. Si Moses mayroong tablet of stone. Ang Ten Commandments is sinusulat doon sa bato na dala-dala ni Moses. Okay? The law was given. Okay. Tingnan po natin, the law was given. So the sons of Levi did according to the word of Moses, and about 3,000 men of the people fell that day. Okay? Nung ibinigay ang Ten Commandments, 3,000 ang namatay. Amen? Bakit namatay ang 3,000? Hinayaan ng Diyos mamatay ang mga tao ng 3,000. Maaari ng Diyos hindi pumatay. Nilabag ng mga tao ang Ten Commandments kaya sila nangamatay. Okay? 3,000 died. Viewers, pastors, believers, kapag naroon ka sa church na pinapangaral ang Ten Commandments, ang laws of Moses, naroon ang kamatayan. Naroon ang maagang kamatayan. Amen? Hallelujah. Ano pong sabi dyan? Moses said, consecrate yourselves today to the Lord that He may bestow on you a blessing this day for every man who opposes his son and his brother. Ibinaba ang Ten Commandments. Amen? Blessings kapag nasunod, sumpa kapag hindi nasunod. Wala na tayo doon. Hindi tayo doon. Sila lang ang naroon. Kaya natin tinitingnan para mangaral natin. Amen? Marinig nyo ang kahalagahan. Sabi niya sa Romans, under the law na ito kanina under grace, under faith. Kay Abraham, ito under Moses. Ano po nakasulat dyan? Whatever the law says, it says to those who are under the law, that every mouth will be stopped and all the world will become guilty before God. Kapag nasa under law ka, wala ka may pagmamalaki. Amen? Wala kang masasabi na ikaw ay kaluhod-luhod sa Diyos. Lahat ng under the law, they are all guilty. Amen? They are all guilty dahil nilabag nila ang Ten Commandments. Okay, tuloy natin. Ang sabi dyan, therefore, by the deeds of the law, by the deeds of the law, no flesh will be justified in His sight, for the law is the knowledge of sin. Okay? Kapag under the law tayo, hindi tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos. Amen? Dahil ang kautusan ay laging ibinibigay sa utok natin. Utok. Tama ba? Utak. Sa utak natin na tayo makasalanan, lagi tayong mag-isip ng kasalanan, nagtatrabaho ang iyong isipan kung paano gagawa ng kasalanan, nagbulay-bulay ka ng kasalanan, ang kapitbahay mong gumawa ng kasalanan, binabantayan mo, minamarites mo ang iyong mga kapitbahay sa kanilang mga kasalanan. Bakit mo nagawa yun? Dahil ikaw ay under the law. Amen? Dahil the law is the consciousness of sin. Is consciousness, knowledge of sin. Amen? Kapag ikaw under the law, ang utak mo, punong-puno ng kasalanan, gusto mong bumae, hindi mo magawa. Amen? Pero kapag ikaw ay nasa biyaya, lahat ng mga kasalanan doon sa iyong utok, sa iyong una-una, nawawala. Amen?
Nawawala yung consciousness of sin. Alam mo na kung paano ka lumaya. Amen? Maraming pastor nangangaral ng kaligtasan, pero sa tanungin mo, ikaw ba ligtas pag namatay ka? Sabi ng pastor, pag nandoon na lang ako. Marinaw ang sinasabi ng Biblia, pag nangangaral ka ng buhay na wala hanggan, paniwalaan mo na ikaw ay ligtas. Huwag mong baguhin ang pangako ng Diyos ng kaligtasan. Maraming tao, sila hindi makapaniwala. Ang salita ng Diyos ay totoo. Amen? Lahat tayo ligtas na naniniwala kay Jesus. Hindi yan pwedeng baguhin na ikaw lang makasama ka ng rapture kasi matuwid ang buhay mo. Pinagpala ka ng Diyos. Makakasama ka sa pagdating ng Panginoon. Maraming maiiwan. Okay. Liwanagin natin, ang lahat na nanampalataya kay Jesus ay makasama sa kanyang muling pagbabalik. Palakpakan natin si Jesus. Sige nga, malakas na palakpak. Sino malakas na palakpak yan? Goy, lakasan mo palakpak mo, Goy. Sabi ko, hindi, lakasan mo nga. O sige, palakpakan natin sabay-sabay. Palakpak! Okay. Kasi natutuwa ang Diyos kung pinapalakpakan natin. Alam niyo ba sa sabungan? Ang laki ng, ang ingay ng sabungan, di ba? Sinisigaw nila doon? Hindi ang Diyos. Pero dito, sinisigaw natin ang Panginoon. Okay, basa! The ministry of death, written and engraved in stones, was glorious. Glorious din daw ang Ten Commandments. At ito ang tawag dyan, ministry of death. Amen? Sa lahat ng mga viewers natin, mayroong tinatawag ng ministry of death. Ang ministry of death, ito yung church na nangangaral ng Ten Commandments. Ang tawag sa kanya, ministry of death. Bakit tinatawag sa ministry of death? Dahil sabi niya, the ministry of death written and engraved on stone was glorious. Glorious daw sa simula. Pero ito'y fading away. Nagiging obsolete pagdating ng panahon. Amen? Minsan nauubos na ang kaisipan ng mga idea ng mga pastor dahil ang kanilang pangangaral ay nagiging obsolete. Pero ang ministry ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang biyaya, sabi niya, glory was passing away. Pero tingnan niyo po, ang sabi niya sa grace, how will the ministry of the Spirit not be more glorious? For if the ministry of condemnation had glory, the ministry of righteousness exceeds much more in glory. Mas higit ang ministry ni Jesus kaysa ministry of law, ministry of death. Amen? Because under Jesus, we are under the ministry of life. Mahabang buhay. Amen? Magkakaroon ng anak kung walang anak. Magkakaroon ng trabaho kung walang trabaho. Magkakaroon ng negosyo kung walang negosyo. Yan po ang ministry of life. Amen? Amen? Tuloy natin. Eden was made glorious and had no glory in this respect because of the glory that exceeds. For if what is passing away was glorious, what remains is much more glorious. Kaya, when we are under the church of grace, grace ay masyadong tinatawag niyang grace is greater than sin. Hinihigitan niya ang kasalanan. Amen? Because Jesus is greater or died from all our sins. Grace, which is Jesus, is greater than sin. Hindi na tayo nagmamagnify ng kasalanan. Kung may nagkamali, sinasabi natin ang Diyos nagpapatawad. Hindi natin pinarusahan ang nagkakasala. Pagkus kinakausap na huwag kang magpatuloy sa kasalanan, dahil kapag nagpatuloy ka sa kasalanan, magpapahamak ka. Ganun ang payo ng mga pastor. Hindi tayo under grace at nabubuhay sa kasalanan, under grace tayo, hindi tayo nabubuhay sa kasalanan. Okay? Next. Sabi niya,
Moreover, the law intended that the offense might abound. Tingnan po. Dumarating daw ang Ten Commandments o kautusan para ang pagsalansang ng mga tao ay humigit. Bakit ganun ang Diyos? Binigay niyang Ten Commandments para ma-magnify yung kasalanan. Pero sabi niya, but where sin abounded, grace is much more abound. Kung tumaas ang kasalanan, mas tumaas din ang biyaya ng Panginoon. Mas higit ang biyaya ni Jesus kaysa kasalanan. So that as sin reigned in death, even so grace might reign through the righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord. Napakaganda pong verse na yan. Sabi niya, kung ang kasalanan nag-ahari, ito'y magdudulot ng kamatayan, pero ang ministry of life ni Jesus, ito ay magdudulot ng buhay na walang hanggan. Okay? Tuloy natin. Dito na ako magtatapos. Grace came to Jesus. Nung dumating si Jesus, naroon yung kanyang biyaya. Amen? Sabi niya, for the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Tingnan niyo po, dumating ang kautusan doon sa buhay ni Moses. Ngunit ang biyaya at katotohanan ay dumating through our Lord Jesus Christ. Alam niyo po, kapag titingnan daw natin sa original na pagkakasulat, yun pong grace and truth ay isang salita lang. O sino si grace? Si Jesus. Sino si truth? Si Jesus. Kaya, grace and truth, isang salita na masasabi natin na si Jesus ang grace. Pag sinasabi natin grace ka, under Jesus ka. Si Jesus ang grace. Malinaw po ha? Kaya huwag kayo magtaka bakit sinasabi nila ang grace daw si Jesus. Kasi po kung titingnan natin sa original na pagkakasulat, the word grace and truth ay isang salita. Amen? Isang salita, parehong salita, I am the way, the truth, and the life. Sabi ni Jesus, no one goes to the Father but through me. Walang makapunta sa langit, kundi sa dumaan sa buhay ko. Ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Ang mga Muslim, direkta kay Allah. Ang mga Iglesia ni Cristo, direkta kay Abba Father. Ayaw nila kay Jesus. Pero tayo, si Jesus muna, si Jesus ang ating Panginoon, si Jesus ay Diyos upang tayo makarating sa Diyos. Amen? Hindi natin marating ang Diyos kung hindi tayo maniwala kay Jesus na siya ang Diyos. Amen? Si Jesus ay Diyos. You cannot reach God without believing that Jesus is God. Maraming mga reunion, si Jesus tao lang. Pero tandaan niyo po ha, Jesus is God. To believe that Jesus is God, marating natin ang Diyos. You cannot reach God without believing Jesus, that Jesus is God. Okay, tuloy natin. Hallelujah. Okay, then those who gladly received His word were baptized, and that day about 3,000 souls were added. When the grace of God ay dumating, si Jesus dumating, at naroon sa Acts chapter 1, you will receive power when the Holy Ghost will come upon you. Dumating ang biyaya, 3,000 ang naligtas. Tingnan mo pala sa law, 3,000 namatay. Pero dumating ang biyaya, dumating si Jesus, 3,000 ang naligtas. Ibig sabihin, grace Jesus, siya ay nagbibigay ng buhay. Amen? Sa lahat ng mga nanonood, kapag ikaw ay naniniwala kay Jesus, ikaw ay magkakaroon ng buhay, ikaw ay gagaling sa iyong sakit karamdaman, yung heart problem, yung intestine problem, yung kidney problem, lahat ng problem ng sakit karamdaman ay gagaling kapag ikaw ay nasa ilalim ni Jesus of grace. Saan galing sakit karamdaman? Kapag ikaw ay nasa ilalim ng kautusan, ng Ten Commandments, naroon yung sakit karamdaman dahil the law is the ministry of death. Kailangan po linawin mo yan. Under law is the ministry of death. Kaya ang sakit karamdaman, aksidente,
yung madaling namatay ay galing yan sa ilalim ng kautusan. Pastor, ano yung sinasabi ng mga doktor na ang mga pagkain isang dahilan ng sakit karamdaman? Bakit ko sinasabi na ang karamdaman ay galing sa law? Okay, ang mga doktor, sila yung nag-aaral ng natural, yung mga pagkain na tama naman sila. Pero higit ang pag-aaral na ang law ang siyang dahilan ng sakit at karamdaman. The spirit of grace or the spirit of understanding under the spirit, ang pag-aaral sa spirit ay higit sa pag-aaral ng law, ng pag-aaral ng natural. Amen? Yung mga doktor, dito na talaga dapat nagpa-check up ka dyan, nakikita nila yung mga virus sa katawan mo, nakita nila kung gaano kataas yung uric acid mo, nakita nila yung high blood mo, literal na nakita nila. Pero kapag ikaw na sa ilalim ng biyaya, ano nang nakita ng doktor doon sa katawan mo? Ano nang nakita ng doktor na sinasabi na hindi ka magkaanak? Pagdating sa spiritual, sinasabi na magaling ka na. Amen? Magkakaanak ka. Sabi na kahirapan, masagana ka. Nakuha niyo po? Sa mga viewers natin, kung ikaw ay may sakit, magaling ka. Ay, sabi ng doktor, may sakit ako. Totoo ang sakit na may sakit ka. Nakita ng medical science. Pero saan ang higit ang medical science o yung salita ng Diyos? Sabi ng salita ng Diyos, magaling ka. Pinagaling ka na, 2,000 taon na nakaraan. Paniwalaan mo kung ano yung pinaniwalaan mo, yung katawan mo ay susunod sa pinaniwalaan mo. Kung naniniwala ka na ang katawan mo hindi magkakasakit, hindi ka ma-high blood, hindi ka magkakaroon ng cancer. Kaya minsan ingatan natin ang ating bibig. Amen? Huwag natin sabihin na magkasakit tayo. Hindi tayo magkakasakit. Tayo gagaling. Tayo pinagaling na. 2,000 taon na nakaraan. Yan lagi ang ating salitain. Amen? Mas higit natin paniwalaan ang mga bagay na hindi nakikita kaysa mga bagay na nakikita. Amen? Sinasabi mo may pera ka, wala ka namang pera. Isabi ng Biblia, may pera ka, bless ka. Paniniwalaan ng bless ka, magkakaroon kayo ng kasaganaan. Si mama mo, magkakaroon ng magandang hanap buhay. Si papa mo, magkakaroon ng magandang trabaho. Pag ikaw ay nakapagtrabaho, magkaroon ka magandang trabaho. Natapos ka sa pag-aaral, dahil sa iyo ang Diyos. Sabihin mo ang Diyos na sa akin. Sabihin mo ang Diyos na sa akin. Lakasan mo, ang Diyos na sa akin. Sa pamilya ko, kasama ko ang Diyos. Mangyayari yan, Kevin. Diba? Giancarlo ganun din. Si mama, nakita mo nagtitinda. Diba? Pero bless yung mama mo kasi may tindahan. Kaya lagi mong dasalan si mama at ang tindahan na huwag malugi. Huwag ng dukot doon si Agaton. Kasi pag naubos na dukot ka ng dukot doon, malulugi si mama. Tinuro ko si Kuya. Huwag kayong mandukot. Huwag nyo dudukotin yung mga barya doon. Kawawa naman si mama. Lagi nyo ipag-pray yung paninda nyo. Nag-gets mo? Jan? Naintindihan mo? Kawagaton, bunso. Naintindihan mo? Nagbabantay ka sa tindahan, bawal mangupit, ha? Opo? Hallelujah. Alam niyo, ang bansa natin mayaman. Kailang maraming nangungupit. Maraming nasa pamunuan, nagnanakaw sila. Kaya pag tayo naroon na, malalaki na kayo sa pamahalaan ng mga bansa. Huwag kayong maniwala na babayaran kayo. Okay din. Tanggapin mo ito. Nakawan mo yung trabaho mo. Ikunukurap kayo. Huwag kayong maniwala sa mga kurap o sa mga magnanakaw. At huwag kayong makibarkada sa mga katulad nyo na nagda-drugs. Mamamatay kayo. Amen? Pero kayo nakakilala sa Panginoon din na kayo alipin doon, aalisin kayo ni Lord sa mga barkada, mga adik. Ha? Ikaw dyan? Huwag na huwag makibarkada sa mga adik. Amen? Sa mga umiinom. Sino mga bata umiinom dito?
Amen? Okay, tuloy natin. He made us sufficient as ministers of the new covenant. Kami na Pastor Mar, sina Mambay, sina Tatay Ed, kayo rin pagdating ng araw, ang lahat ng music ministry sa atin, nagpapakanta sila dito, tumutugtog. Habang sila nagpapakanta, maraming nanonood, ang tawag sa kanila, ministers of the new covenant. Amen? Maraming nabubul na din dahil napakinig nila yung kanta. As the deer panted for worship song. At na habang nakikinig sila ng mga kanta na patungkol sa Panginoon, kinikilabutan sila. Amen? Ngayon, usong-uso ang mga kanta ng mga Koreans. Bakit lagi niyong napakinggan? Amen? Sa church, pakinggan niyo sa YouTube yung mga gospel song. Amen? Okay, tuloy natin. Therefore, let it be known to you, brethren, that through this man is preached to you the forgiveness of sin, and by him everyone believes is justified. Through Jesus Christ, nagpapatawad siya ng mga kasalanan. Kapag ikaw pinatawad sa iyong mga kasalanan, ikaw matuwid sa harapan ng Diyos, lahat ng sakit karamdaman, gagaling ka. Amen? Kaya tingnan po natin, ano pong nangyari dito? Ang magnanakaw ay pumunta sa lupa upang magnakaw. Di ba? Manira. Pero sabi ni Jesus, siya ay pumunta sa lupa upang magbigay ng buhay. Tingnan niyo po ito. Behold, men brought on a good man who was paralyzed. May dinala silang paralitiko. Binuksan yung bubong. At doon idinadaan yung taong may sakit ng paralitiko. Bakit doon? Kasi maraming tao. Hindi sila madalasa sa harapan ng Panginoon. Pero tingnan niyo po, sabi ng Panginoon, and when they could not find how they might bring him, because of the crowd, they went up a housetop and let him down with his bed through that tiling in the midst before Jesus. Para makarating kay Jesus, binuksan nila yung bubong para idaan din yung may sakit. Ano pong nangyari? Ang sabi dyan, nakita ni Jesus yung pananampalataya ng 5 tao nagdala doon sa may sakit. Nakita ni Jesus. Nakikita ba ang pananampalataya? Minsan ang pananampalataya, nakikita ito sa inyong mga gawa. Amen? Kapag nakita ng kapitbahay mo, ang sabi nito, may pananampalataya siya. O bakit hindi naman siya nagsisimba pag linggo? Hindi ba ang mga mananampalataya nagsisimba pag linggo? Yan po, nakikita nila. Kaya mga bata, every Sunday punta kayo dito. Kailan ang ating anniversary? November 9. Dadalhin niyo yung nanay niyo, tatay niyo. Marami tayong mga bisita at marami tayong mga pagpapala. Amen? Lahat ng mga bata, invite nyo, kaklase nyo. Okay, ano yung kasunod niyan? When Jesus perceived their thoughts, He answered, said to them, na-discern ni Jesus yung iniisip ng mga tao na nagdala sa may sakit. Okay, ano nangyari? Why are you reasoning in your heart? Sabi dyan, ano yung iniisip nyo? Bakit ganun ang iniisip nyo? Sabi ni Jesus. Which is easier to say, your sins are forgiven, or to say, rise up and walk. Hindi makalakad, pero sinabihan ni Jesus na ang iyong kasalanan ay pinatawad. Okay? Sa mga viewers, kung ikaw ay naroon sa consciousness of sin, pinatawad ka na ng Panginoon kung ikaw ay naniniwala kay Jesus. Amen? Kapag ikaw ay naniniwala kay Jesus, pinatawad ka, anumang sakit karamdaman mo, anumang kalagayan sa buhay, mawawala. Pauunlarin ng Diyos ang buhay mo. Sa lahat ng mga viewers natin na ang isip nila, paano kaya ako magkakaroon ng magandang negosyo? Paano kaya ako unlad sa aking trabaho? Paano kaya ako magkaroon ng trabaho? Kaya kung mangingisda ka, paano kaya ako magkaroon ng maraming huli ng isda? Para magkaroon ng maraming pera? Pag ikaw ay magsasaka, paano kaya ako makapananim ng magandang pananim na kumita ako, taani ako ng marami? Katanungan, ang sagot, si Jesus lang ang kailangan mong lapitan. Dahil si Jesus nagpapatawad ng mga kasalanan.
Kung ikaw'y pinatawad ni Jesus, hindi na hadlang ang mga pagpapala. Kasi kung ikaw'y nasa kasalanan at hindi pa kilala si Jesus, yung kasalanan ay hadlang. Kung makinig mabuti, ang kasalanan ay hadlang sa pagpapala, pero kung dumating si Jesus, tinanggap mo bilang Panginoon sariling tagapagligtas, inaalis niya ang hadlang. Kapag inalis niya ang hadlang sa gapal sa mga pagpapala, dadaloy ang mga pagpapala sa iyo, sa ating mga simbahan, sa lahat ng mga ngaral, dadaloy. Ang mga mahirap sa salana, ang buhay ng kanilang mga magulang. Okay, tuloy natin. I say to you, arise, take up your bed, and go to the house. Tingnan niyo po, pinatawad ng mga kasalanan, ang may sakit, gumaling. Amen? Kung tayo pinatawad, alam natin na tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, kung magkasakit man tayo, tayo pinagaling na. Amen? Hallelujah! Kurabashikarabaраhay. Dito po ako magtatapos sa talatang ito. The sting of death is sin. Ang kamandag ng kamatayan, kaya namatay ang maraming tao dahil sa kasalanan. Pero ang lakas ng kasalanan, the strength of sin, mayroon palang lakas yung kasalanan, the strength of sin is the law. Amen? Kaya kapag under the law ka, malakas kang gumawa ng kasalanan. Kahit mga pastor ka pa, kahit spiritual director ka pa, kapag under law mindset ka, naroon ka pa rin sa kasalanan. Dahil sabi malinaw, the strength of sin is the law. Lumalakas ang kasalanan dahil nasa ilalim ka ng 10 Commandments. Dahil sabi niya, thanks be to God who give us the victory through our Lord Jesus Christ. Tingnan niyo po, napakabuti ng Panginoon. Ang buhay ni Jesus binigay sa atin para mapagtagumpayan natin ang kasalanan, mapagtagumpayan natin ang kamatayan, mapagtagumpayan natin ang sakit karamdaman, ang kahirapan. Si Jesus lang ang ating kasaganahan. Si Jesus lang ang ating kaunlaran sa buhay na ito. Wala nang iba. Amen. Kaya ito ang pangangaral natin every Sunday, hindi tayo napapagod. Tuloy natin. Ano pong sabi diyan? Ito, paalala. Sabi niya, huwag daw tayo mapagod. Magiging matatag tayo, immovable. Hindi tayo nagbabago. Tulad na nakikita niyo every Sunday, narito yung mga musisya natin. Kahit ilan lang ang nandyan, tuloy-tuloy ang kanta. Tuloy-tuloy ang ligaya. Amen. Hindi sila napapagod. Yan po ang ibig sabihin yan. At ang sabi niya, always abounding in the work of the Lord. Lagi kayong sumamba. Amen? Dahil ang pagsamba ay pasasalamat natin sa Diyos. Hindi tayo sumamba para pagpalain ng Diyos. Dahil kapag tayo nanampalataya, tayo pinagpapalala, ang ating pagsamba ay pasasalamat na lang natin sa Diyos. Alam niyo ba mga bata, kinig mga bata, tingin dito mga bata, tuwang-tuwa ang Diyos sa nanay tatay niyo kasi kayo nandito. Amen? Darating araw si nanay at si tatay pupunta sa church, madadala nyo, kayo ang mag-invite sa kanila. Amen? Palakpakan natin si Jesus. Tingnan niyo po, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Ang inyong pagpapagal sa Panginoon bilang pastor, nagpapagal, nangangaral, ang lahat ng aking pagpapagal ay mayroong kabuluhan, may blessing. Amen? Kaya sa ating simbahan, ang blessing parating ng parating. Hindi na maghihirap ang church natin kasi ang blessing, si Jesus ay narito na. Amen? Palakpakan natin si Jesus. Tingnan, basa. Thank you, Jesus, for all the revelations you have given us. Okay? Sa lahat ng mga viewers, kung hindi niyo pa tinanggap si Jesus, ako po'y manalangin sa inyo. At sa lahat ng mga nanonood na may sakit, karamdaman, may mga problema, ito ang panahon na maranasan mo, makita mo, ma-experience mo kung gaano kakamahal ng Panginoong Isus. Kaya sumunod sa panalangin ito, Panginoong Isus, tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon, sariling tagapagligtas. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan, hugasan mo ako ng iyong banal na dugo. Salamat sa buhay na walang hanggan. Amen.
Panalangin ko po lahat ng mga may sakit, lahat ng viewers. Lord, maraming salamat. Itinataas ko ang lahat ng mga may sakit, may sakit na sa hospital, walang pag-asa, walang pera, nag-aalala. Lord, abutin mo silang lahat. Sa oras nito, gagamitin ko ang iyong kapangyarihan, authority na binigay mo sa amin. In the name of Jesus, I rebuke sickness and disease. I rebuke the curse of poverty, the curse of sickness and disease. Lahat ng uri ng sakit, karamdaman, inutusan ko kayong umalis sa pangalan ni Jesus. Wala na kayong karapatan na mananahan sa katawan ng lahat ng mga may sakit. I declare miracles of healing. You are healed. You are healed. You are blessed forever in the name of Jesus. Tanggapin mo ang kagalingan. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Ngayon, dalhin niya ang dito sa ating harapan. Diyan. Anuhin mo nga yung N. Diyan. Pindutin mo yung N. Nakalagay diyan sa N. Ayan, turo.